kanina, pati mga nasa kaliwa ay nilagay niya sa posisyon, sa cabinet. Pero bigo, ang nangyari, habang kinakausap natin sila sa peace talks, in-accelerate nila yung pagsalakay sa ating mga sundalo, mga pulis, lalo silang nag-expand, pinalakas nila. Kaya nung makita ng dating Presidente Duterte yun, tinigil niya. Ngayon, nung tayo'y lumiga ng NTF-L Cup, nakita natin kung gaano katagumpay yung ginawa ng programa ng gobyerno, kung saan pinasok natin yung mga lugar na malalakas sila kasi nga yung pong progress, yung pag-unlad, hindi nakakarating sa kanila at pinarating natin. Kaya unti-unting nawala na sila ng dahilan upang labanan ng gobyerno. Kaya ang dami nang sumusuko sa kanila. Hindi ko maintindihan kung sino nagpapakulo niyan. Ang sino man pong nasa likod ng continued o pagbabalik ng peace talks, ito yung mga lihim na kalaban ng bansa. Hindi ito makabayan. Tinutulungan nila. Ang nakikita ko dyan, parang suddenly nagkakaroon ng converging Like, yung mga kaliwa dyan sa Kongreso, gusto nilang bumalik tayo sa ICC. At ito naman mga kaalyado natin, supposed to be. Tsaka tignan mo ang kauna-unahang hiling ng Makabayan Black. Alam mo kung anong kauna-unahang hiling nila sa gobyerno? Na hindi ko alam kung ibibigay ng gobyerno. Pag binigay ng gobyerno ito, loko-loko na talaga tayo. Alisin daw sila sa listahan ng mga terorista. Di na daw sila terorista. Pucha, si Tebis nga Si Davis nga na nagbubudots lang, naging terorista, kayo pa kaya, mga hayop kayo. Ng administrasyon, sumasama sila. 2 kongresista ang nag-file ng resolution. Sa Senado, isa. Ang galing kasi ni PRD, ang ginawa niya kasi, yung peace talks, nilagay niya sa mga local government. Parang halimbawa, meron dito, halimbawa itong Samar. Tapos merong insurgency sa Samar, merong grupo sa Samar ng mga NPA. Ayan, binabayaan niya na yung mga local government yung mag-usap-usap. Halimbawa, si Mayor, akyatin yung mga komunista, tapos may pag-usap sa detachment, sa local military detachment, and then magkaroon sila ng usapang pangkapayapaan doon. Wag tayong magpapatayan dito Huwag tayong mag-away-away dito Okay lang yung inyong mga ideolohiya pero wag tayong gagawa ng mga kabulastugan at saka ng mga pagsisisihan natin mga bagay-bagay. Ganun. Pero ang ginawa ni PRD, hindi yung parang peace talk na isang buo na as a whole na sabihin natin, tigil putukan. Pucha, kung halimbawa ako, rebelde ako, tapos nananalo tayo sa gobyerno, ang dami nating napapatay, tapos unti-unti nakukuha na natin yung mga tao, nakukonvert na natin to communism. Sa tingin mo ba pag hihingi pa ako ng peace talk sa'yo? Hindi na. Itutuloy-tuloy ko na yung aking nasimulan. Kung talagang yung kaninang paikibaka palakas ng palakas, bakit sila magpi-peace talk? Diba? Kaya nga sila humihingi ng peace talk sa tigil putukan kasi hindi na nila kayang makipagbakbakan sa gobyerno natin. O ngayon, pagpayag tayo sa tigil putukan kung kailan unti na lang sila, kung kailan watak-watak na sila, kung kailan demoralize na sila, hihinto tayo ng pag-atake sa kanila. Tapos anong gagawin? Magre-recruit sila, lalakas ulit sila, dadami ulit sila. Pucha, yan pinagkakakitaan nyo na yung gera dito sa Pilipinas pagka ganyan. Kaya gusto nyong malakas lagi ang NPA kasi nagbebenta tayo ng mga armas dyan. Kaya siguro ganyan. May kumikita dyan. May kumikita sa peace talks na yan, may kumikita dyan sa tigil putukan na yan. Siyempre, tigil putukan, baka wala nang bala yung mga NPA. Siyempre, tigil putukan muna para makapag-order ulit sila ng mga bala. Kasi ang ETA ng bala, 2 months from now Sa January pa darating yung mga bala. So, tigil putukan muna tayo hanggang January. Ganun ba yun? Sige. Yung senador, parang hindi nila pinag-aaralan ang ginagawa nila. Sapagkat pag pinabalik niyo po yung ICC, ang ibig lang sabihin, yung niluwa natin, isinuka natin,
gusto nating kainin na muli. Tandaan po natin, yung International Criminal Court ay nilikha yan. Merong mga kondisyon paano sila makakapasok. Una-una, dapat. Thank you very much po kay Emily Omar. Emily Omar, maraming salamat po sa iyo from Tracy, California. God bless you and thanks for sponsoring tonight's live stream. You're amazing. God bless you and more blessings sa'yo. Sana bumalik sa iyo yan tenfolds. Mabuhay ka. Salamat sa support sa Banateros Brothers. You are amazing. Tanggapin ng gustong magiging miyembro, napapasok sila. Pangalawa, meron pong kalakaran na kailangan presensya. Number 1, unable to prosecute, wala pong kakayahan na tugisin ang mga lumalabag sa batas. At kung meron namang kakayahan, ayaw. Ayaw kasi mismong yung gobyerno, mga opisyalis, ang siyang gumagawa ng kalokohan. So yung pong dalawang kalakaran na yun, kailangan narariyan. Sila na mismo nagsasabi yun, nagsusulong malakas ang legal system natin. O hindi ba nakikipagdigmaan ang inyong mga salita sa inyong mga ginagawa? At lumalabas ngayon, ito pong pagbabalik natin at yung pagsusulong nila, ito ay lantarang pagsuko ng kasarinlan sa isang international foreign body. Gustong pakialaman at pinapapasok natin. Imagine. O kaya yung sinasabi ni BP Inday Sara, insulto yan. Una-una, labag sa batas yan. Sa konstitusyon. Insulto kasi, gaya rin na sinabi ng Presidente Marcos Jr., hindi naman tama yan na tayo'y didiktahan ng mga ito kung sinong uusingin natin, sinong aarestuin natin, sinong ipapasok natin sa kulungan, at sila pa ang didinig sa mga paglabag. Yan ay talagang hindi katanggap-tanggap. Kaya yung pong ginagawa nila ngayon ng pag-open na naman, hindi ko maintindihan. Parang yung kaliwa at yung liderato ng Kongreso at Senado, parang sila ay nagkakaroon ng sabwatan. Parang, baka naman pati si Panelo magalit kayo Sinasabi niya na ang tagal namin nilabanan to Tapos, ngayon, yung gobyerno ngayon, parang yung Congress tsaka yung Senate, mukhang talagang nakikipag-sabwatan sa bakit pa? Bakit ba kayo nag-peace talks dahil wala na si Joe Masison, wala silang leader ngayon, kailangan mag-peace talks, magtigil putukan para sila ay makapagbotohan at magkaroon sila ng bagong leader, bagong utak para mag-lead sa kanila, ganun ba 'yon? Baka kaya nag-peace talks. Alam mo, panahon pa ni PRRD, yan na hiling nila, peace talks, PRRD, tigil putukan, paano ba naman, inuubos sila ni PRD. Bumili pa si PRD ng mga Apache helicopter na talagang pupulbusin sila. Sigurado pag tinamaan sila ng mga bala ng mga 50 caliber na yun, talaga naman pati kaluluwa nila warat. Ang ibig natin sabihin is, sayang naman yun ang simula nung nakaraang administrasyon, inubos. Hindi nga, actually mas marami nga yung mga sumuko kaysa sa mga na-deads na mga NPA Napakaganda na nung na yun, nung sinimulan na yun ni PRD. So tutuloy nyo na, tinuloy na nga ni BBM inano na nga yung amnesty inamyendahan na nga, ibig sabihin in-upgrade na o kaya dinevelop, in-improve pa nga yung yung amnesty. Tapos ganyan, peace talks na naman, tigil putukan na naman, Diyos ko po. Patatalo nyo na mauubos na natin, 2,000 na lang daw sila yun ang huling report Tapos ngayon pa ba naman tayo titigil, meron tayong unlimited bala, tapos sila wala. Huwag tayong pumayag. Ngayon pa lang, ito yung kumbaga pagkakataon. Walang Pasko-Pasko. Kahit sabi na magpapasko, tigil putukan ng Pasko. Hindi. Ubusin niya kahit Pasko. O walang karapatang mag-celebrate ang mga yan. Walang karapatang mag-Pasko yung mga yan. Kung sila naman ay gusto nila ng Pasko, mag-celebrate, sumuko na sila. Kung magbalik gobyerno kayo, kung gusto ninyo ng tigil putukan talaga na panghabang buhay.
Di ba? Ganun dapat yun. Tigil putukan na panghabang buhay. Sumuko po kayo sa gobyerno at bibigyan kayo ng gobyerno ng panimula. Pero hanggat nandiyan kayo sa mga organisasyon na yan, sa NPA na yan, sa CPP na yan, hanggat nandiyan po kayo, nako, Diyos ko po, walang tigil putukan yan. Dapat walang tigil putukan. Titigil lang yung putukan kapag nagsisuko na kayo. Gano'n ang dapat na isulong ng gobyerno, yung pistoks na style niya. Tagal-tagal na ng pistoks na, ilang presidente na, puro pistoks. Wala nangyari. Upang isuko ang kasarinlan ng ating bansa. Bakit? That's a very hard to take. Kasi sinabi ni Attorney Sal. Pero minention mo kanina, Attorney Sal, na papasok lamang ng pistoks kung nagkaroon ng failure ang gobyerno to address yung insurgency. Wala kang failure eh. Exactly. Matangampay nga. Kaya nga sinasabi kong sus Mariosep. Ano ba ito? Alright, Attorney Sal. Kasi yung mga kababayan natin, Attorney Sal, yesterday, nagkaroon din ng press con ng NBFP, at meron sila mga demands sa gobyerno. Sino? Mga kaliwa? Yes, yung kaliwa. Sila pa nagdidemand ngayon, ha? bago buhayin ang peace talk. Such gumption. Yun yung pinaka-bullshit sa lahat eh. Yung sila na yung mga salot sa lipunan, putya sila pa yung nagdi-demand. Tapos tayo, pinag-iisipan natin kung yung demand nila, ano yung ba natin? Yung demand ba nila, susundin ba natin? Anak ng putya, dapat nga tayo nagdi-demand eh. Di ba? Sumuko na kayo. Kung di kayo sumuko, uubusin ko lahi ninyo. Di ba? Dapat ganun. Kasi saan ka naman makakita, natatalo na sila, may demand sila, ibibigay nyo pa. Di ba? Napakalaking katarantaduhan naman kasi talaga nun. Kumbaga, putya talaga dito talaga sa Pilipinas, yung mga kriminal, sila pa talaga yung may mga ganang magmalaki. Yung mga masasamang loob, yung mga kriminal, sila pa yung entitled. Yung mga magnanakaw sa gobyerno, sila pa yung mga balat sibuyas. Samantalang tayo, araw-araw tayong nakikipagsapalaran sa traffic, sa init, sa ulan, sa pawis, Diyos ko po. Sa utos ng mga amo natin, araw-araw na ginawa ng Diyos na ikipagsapalaran tayo dyan. Hindi naman tayo nagdi-demand. Pero itong mga hindi na nga nagbabayad ng buwis, salot pa sa lipunan, mga namamamatay tao pa, mga magnanakaw, mga kriminal, kumbaga lahat na ng lahat na ng adjective pwede mong ibigay sa mga yan eh. Pero walang hiya talaga, sila pa talaga yung nagdi-demand. Sobrang sakit sa sinus nun. Tama ka, Bright Nari. Ang sakit sa sinusitis nun. Sabi ko nga sa inyo. Ewan ko ba? Sino? Nakaw! Ito yung mga hiningi nila. Sabi nila, first, magkaroon ng partisipasyon sa negosasyon yung mga nakadetain nila ng mga NDFP consultants. Second, ito yung sinabi ni Julieta De Lima. Kapatid nung kapatid ni Senadora yan. You're on. Yes, yung babae. Wife of the late kapatid yan. Sister, okay. Ako, kaya naman pala eh. Kaya mo, dito natin nalaman sa SMNI na yung asawa ni Joma Sison, kapatid pala ni De Lima. Kaya naman pala eh. Ulitin natin o tingnan ninyo, may impormasyon tayong malalaman. Ito. And ito yung sinabi ni Julieta De Lima. Kapatid nung kapatid ni Senadora yan. You're on. Yes, yung babae. Wife of the late Joma kapatid Sison. yan. Diba? Wife of the late Joma Sison, kapatid ni Leila De Lima. Walang hiya kayo dyan sa Bicol. Sinalubong nyo pa yung animal na yan ng mga banda. Akala ko naman kalinis-linis ng pamilya na yan. Akala ko naman ni kapita-pitagan yung pamilya na yan. Tragis yan. Saan ka naman makakita? Komunista na yung isa. Yung isa may kaso pa ng droga. Tapos sinalubong pa ng banda. Yun ang nakakatawa. Ang galing Mahusay ito. Ngayon ko lang nalaman to. Wala akong kaalam-alam dito Mantakin mo. Kapatid ni Leila De Lima, yung asawa ni Joma Sison.
Kaya naman pala. Kasama naman pala sa family tree. Mahilig din kaya sa saging yun? Baka mahilig din sa banana yun. Sister, okay. Second, gusto niya mabigyan ng immunity ang NDFP members na lalahok sa usapang pangkapayapaan. Ano? Mabigyan ng immunity. Immunity? Yung mga NDFP consultants na Saan ka naman? Ang dami nilang demand. Wala silang silbi sa bayan. Mantakin mo, wala silang silbi sa bayan. Mga kriminal, magnanakaw, mamamatay tao. Mga kinang inis yan. Manghihingi pa sila ng ng mga demand sa Pilipinas, ibang klase. Palakpakan ng mga hayop na mga yan. sama sa peace talks. Pangatlo, palayain lahat ng political prisoners. Pang-apat, Bigyan nyo na din ng baril. Bigyan nyo na ng baril, maraming bala, tapos papilahin nyo na lahat ng sundalo natin. O kaya gusto po namin na kapag nagbalik na po tayo sa tigil putukan, nagbalik putukan na po tayo, wala na pong sundalo nga hawak ng baril. Lahat po ng sundalo ang hawak na lang po nila tirador at saka sumpit. Yun ang mga demand namin. Putya na, nahiya pa kayo. Isagad nyo na yung demand. Isagad nyo na. Balik na rin po natin, kami na po yung may tangke. Yung mga kami na po gagamit ng mga helicopter ng sundalo. Yung po mga sundalo, wala na. Ano na lang sila? Tawag niya mga Swiss knife na lang ang dala nila. Nakakahiya naman sa CPP-NPA. Nakakahiya naman sa NDF. Ano pang gusto nyo? Ayuda. Ilang milyon ang kailangan nyo? Cellphone, iPhone 15, iPhone 16 at saka MacBook Pro. Ano pa kailangan nyo? Isagad-sagadin nyo na yung kapal ng mukha. Nahiya pa kayo. Listen yung pag-designate sa NDFP na terrorist. Kasi ang Anti-Terrorism Commission, yun ang nila. Designate sila kasi nauna na designate ang CPP and NPA. Late na to. Sa later part na designate sila as terrorists. Sa mga hiling na ito, sa tingin mo magpupush pa itong PISOX? I mean, kung ibibigay... Magpupustro yan. Mantakin mo ang kapalit niyan, yung kahol ng kahol itong mga asong ulol ngayon. Yan na yung kapalit niyan. Sige, papayag kami na kumahol ng kumahol. Papayag kami na bumat na kagatin ng kagatin yung mga Duterte kahit na wala namang silbi talaga. Kahit na wala namang epekto yung ginagawa namin, kakahol kami ng kakahol hanggang sa maubos ang mapatirang kami ng mga ugat sa lalamunan. Basta ibigay mo lang tong mga demands namin. Yun lang. Ito ng Marcos administration, what will happen? Those demands should be rejected outright as not only outrageous. We do not talk to terrorists. We do not deal with the terrorists. Wala po, hindi po kami nakikipagkasundo sa mga terorista. By the way, maraming salamat kay Ronald Evangelista sa iyong pagre-renew ng ating pagsasamahan for 15 months. Mabuhay yan. Sabi nga ni Roel C., yung mga sundalo, bigyan nyo na lang ng batuta. Lugi kami dyan. Tsaka bawal na po mag-training ang mga sundalo. Kailangan malalaki mga tiyan nila. Bawal na silang mga payatin. Can you imagine? Sila nagdi-demand? Gusto nilang, number one, Naisip ko na, sabi nga, we do not negotiate with the terrorist. Ayan, kaya ngayon nga din sinasabi ko, Garski, na kung human rights violation lang ang pag-uusapan, nag-uumapaw sa human rights violation yung teroristang grupo na yan. Since the 70s, 80s. Kaya kung iimbestigahan ng ICC ang Pilipinas, dapat unahin nila yung mga na yan, yung mga terorista na yan at saka yung kanilang mga legal fronts. Yun yung lagi natin sinasabi, hindi yung war on drugs, sila lang yung namatay dyan. Pati nga yung nabangungot at saka yung natapilok na umpog dun sa sa dingding na may pako, nadamay dyan.
participate. So, ibig sabihin, i-release mo. Hindi lang i-release mo, gusto mabigyan ng immunity. Ang galing niya naman. Magaling mo yung nagpapakulo nito. Talagang traidor sa bayan. At hindi dapat ang administrasyong Marcos, huwag po kayong magpapabudol dito. Marami na nga nabubudol sa atin. Mayroon pang isa pang grupo. Ito po'y kilalang-kilala na natin. Huwag na ho tayong maniwala sa kanila. Tuloy-tuloy na gibay natin ang aparatus ng CPP-NPA. Alright. Meron tayong Facebook message, sabi dito ni Salvacion Bacunyata. Napakahusay. So at least meron na naman tayo natutunan kay Sal Panelo, di ba? Malinaw na asawa pala niya, no? Yung Joma Season, si kapatid ni Leila.